Hello mga bata! Kamusta? Muli, ako si Teacher Jella, ang makakasama nyo ngayong araw sa ating kwento. Kaya handa na po ba kayo? Okay, handang-handa na nga sila. Pero bago tayo magpasimula po muna tayo sa ating awitan. Alam niyo po ba yung Walking in the Light? Okay, ganito po yon. It's a great things to praise the Lord. So, una po ay praise, pangalawa ay serve, pangatlo ay love. Okay, it's a great things to praise the Lord. Ready? Sing. It's a great things to praise the Lord. It's a great things to praise the Lord. It's a great things to praise the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Serve. It's a great thing to serve the Lord. It's a great thing to serve the Lord. It's a great things to serve the Lord. Walking in the light of God. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walk, 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 walk in the light. Walking in the light of God. Last, love. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. It's a great thing to love the Lord. Jumping, jumping in the light of God. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jump, 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 jump in the light. Jumping in the light of God. Okay. Ginanahan po ba kayo sa ating awitin? So, bago po tayo magpasimula, ay tayo po ay mananalangin. Siyempre, paano nga po ulit mag-pray? Number 1, pagdikitin ang kamay. 2, yuko. 3, pikit. At wala makikipag-usap sa katabi. Kaya pagkabilang ko ng 3, dapat lahat ay nakapikit na dahil ang kakausapin natin ay si Jesus. Very good. 1, 2, 3. Let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa kwento na aming mapakikinggan. Panginoon, kayo po ang manguna sa amin ngayong araw. Gabayan niyo po kami. Nawa po ay marami po kaming matutunan. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ngayon, magpapasimula na tayo sa ating kwento. Sino nga ulit ang nakakaalala natin ng kwento last week? Okay. Sino po? Okay, ate, ano nga po ulit yung kwento natin last week? About kay David and Goliath. Very good. Kay David and Goliath, di ba? Tinalo ni David si Goliath kahit na siya ay mahigante, di ba? Kahit siya ay malaki, pero natalo siya ni David. Very good. Kaya naman, yung kwento natin ngayong araw, makikita natin kung paano nga ba tumulong or magbigay sa ating mga kapwa. Kaya naman, ang title ng kwento natin ngayong araw ay Nasisiyahan ang Diyos kapag bukas palad tayong nagbibigay. Paulit nga po, nasisiyahan ang Diyos kapag bukas palad tayong nagbibigay. Very good. Nagbigay na ba kayo sa inyong mga kapwa? Very good. For example, ano iyo ate? Okay, nagbigay siya ng pagkain. Very good. O ikaw naman kuya, ano na may tinulong mo? Nagbigay ka ng lapis. Very good. Dahil wala siyang
pansulat. Very good. Diba? Ngayon, makikita natin sa ating kwento ngayong araw kung ano nga ba yung pagbibigay. Kung bakit nasisiyahan ng Diyos kapag nagbibigay tayo sa mga nangangailangan. Kaya ano nga po ulit ang title ng kwento natin? Nasisiyahan ang Diyos kapag bukas palad tayo nagbibigay. May isang grupo ng mananampalataya ang nakatira sa malayong lugar. At yun ay ang Macedonia. Diba? Makikita niyo sa ating larawan na sila ang grupo ng mga mananampalataya. At sila ay taga saan po? Taga Macedonia. Very good. Ngayon, may isang tao na apostol at ang pangalan niya ay si Pablo. Ngayon, nangongolekta si Pablo ng pera para pangtulong sa mga kapwa mananampalataya sa mga taga-Judea sapagkat taghirap doon sa Judea at kailangan niyang humingi ng tulong sa mga kapwa mananampalataya para maitulong sa kanila. Ngayon, yung mga taga-Macedonia, ito nga po yun, yung kaninang binanggit natin, nabalitaan nila yung hinihinging tulong ni Apostol Pablo. At kasama ni Apostol Pablo na nanghihingi ng tulong ang mga leader sa church. Ayan, nanghihingi sila ng tulong para kanino? Para sa mga taga-Judea. Ngayon, sabi ng mga taga-Macedonia ay tutulong sila sa kanilang kapwa mananampalataya. Ngayon, sinabi ni Apostol Pablo, di ba mas nangangailangan din kayo? Pero, sumagot ang mga taga-Macedonia na mas masarap tumulong sa mga kapwa mananampalataya sapagkat meron naman silang pangkain at gusto rin nilang makatulong sa mga nangangailangan. Kaya naman naantig yung puso ni Apostol Pablo. Kaya sabi ni Apostol Pablo na, sige, kung gusto niyo talagang tumulong sa mga kapwa mananampalataya, ay pwedeng-pwede. Kaya naman, nagbigay ng tulong ang mga taga Macedonia. Ayan, kung makikita niyo sa picture, nagbigay sila ng mga pagkain, pera, at ari-arian. Kaya naman, natuwa ang mga mananampalataya sa Judea at pati na rin si Apostol Pablo. Kaya naman, sinabi ni Apostol Pablo na naantig siya sa mga ginawa ng mga taga-Macedonia sapagkat kahit nakapos sila, ay tumulong pa rin sila sa kanilang kapwa mananampalataya. Diba? Naantig si Apostol Pablo, diba? Kaya naman, nalita iyon ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Sapagkat kahit nangangailangan din ang mga taga-Macedonia, ay tumulong pa rin sila sa kanilang kapwa mananampalataya. Diba? Napakaganda ng ating kwento na kahit nawala sila, ay tumutulong pa rin sila sa kanilang kapwa mananampalataya. Kaya, kayo ba? Tumutulong po ba kayo? Ikaw, ate, hindi ka nagbibigay? Oh, diba? Siyempre, diba? Sabi nga sa kwento natin, sa title ng kwento natin, nasisiyahan ng Diyos kapag tumutulong. Diba? Kaya ibig sabihin, kapag nakikita mo yung kapwa mo na kailangan ng tulong at hindi mo tinulungan, ay kasalanan po yun. Diba? Gusto niyo po ba na magalit sa inyo yung Diyos? Sapagkat hindi niyo siya tinulungan? Diba? Ayaw natin. Ngayon, dahil nga sabi natin na kapag may nakikita tayong mananampalataya na kailangan ng tulong at di natin tinulungan, ay kasalanan po yun.
Ngayon, ano pa ba yung mga kasalanan na nagagawa natin? Nagsisinungaling? Magnanakaw? Very good. Ano pa? Nagmumura. Lahat ng yan ay kasalanan. Diba? Saan mapupunta ang taong makasalanan? Sa impyerno. Diba? Gusto niyo po ba pumunta sa impyerno? Ayaw po. Diba lahat tayo ayaw nating mapunta sa impyerno. Kaya naman, dahil mahal tayo ng Diyos, binigay niya yung kanyang bugtong na anak na si Jesus para bayaran yung kasalanan na ginawa natin, di ba? Binayaran niya yung past, present, and future na kasalanan natin, di ba? Hindi ka pa nagkakasala, pero binayaran na ng Diyos. Anong ginawa sa kanya? Siya ay ipinako sa krus, namatay, inilibing, at muling nabuhay. Ngayon, dahil nga binayaran na ng Diyos yung kasalanan natin, may ino-offer siya sa ating regalo. At ano nga po ulit yun? Yes, buhay na walang hanggan sa langit. Gusto niyo po bang pumunta ng langit? Ayun. Diba, lahat tayo, syempre gusto natin pumunta ng langit. Kaya naman, ino-offer sa akin ng Diyos na kung gusto natin tanggapin yung regalo niya na buhay na walang hanggan. Gusto niyo po bang tanggapin yon? Okay. Sa lahat po ng nagtaas ng kamay, ay mananalangin po tayo. At panalangin na to ay hindi ito yung nakapagligtas sa inyo, kundi paano nyo tinanggap sa puso nyo si Jesus bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Okay, let's pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa kwento na aming napakinggan. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan na aming nagagawa. Panginoon, tinatanggap po kita sa aking puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. Kayo po ang manguna at maghari sa aking buhay. Maraming salamat po sa buhay na walang hanggan. Amen. Okay, saan niyo po tinanggap si Jesus? Sa puso bilang Diyos at sariling tagapagligtas. At kailanman ay di na siya mawawala sa atin. Okay, nakinig po ba kayo sa ating kwento? Very good. Kaya naman, meron tayo syempre hindi mawawala ang ating memory verse. Ano pong sabi niya dito? Sa 2 Corinthians chapter 9 verse 11, sabi niya dito, being enriched in everything to all bountifulness which causeth through us thanksgiving to God. Diba? Na kapag meron tayong mga biyaya, ay dapat ipinagpapasalamat natin yun sa Panginoon. Diba? Sapagkat lahat ng bagay na meron tayo dito sa mundo ay galing lang sa Diyos. Kaya naman dapat lagi tayong nagpapasalamat at lagi tayong tumutulong sa ating kapwa na nangangailangan. Very good. Yun lamang po. At sana ay maging aral sa atin ang napakinggan natin ngayong kwento. Kaya muli, hanggang sa susunod ay manood po ulit tayo at makinig sa aming mga kwento. At abangan nyo po palagi ang aming page. At click the subscribe button and click the notification bell para lagi kayong updated sa aming mga videos. Kaya ngayon, magpapaalam na po ako at hanggang sa muli. Bye-bye!